Hmm, ako sir, ang maipapayo ko kung yung kagaya sa akin, may mga, sorry, may ganyang karamdaman, kailangan mismo sila, sarili nila, confident ba sila? Huwag silang matakot na, naku, baka walang tutulong or baka, naku, baka hindi ako suportahan. O, di ba, ganun, sir, no? Mm. Ako din, sa simula, sir, sabi ko, naku, paano ba? Kung may sakit ako, sino ba kaya tutulong? O, doon. Ay, kailangan kong, kailangan kong gumaling yung kung ano man yung health condition ko. So, sabi ko, o, sige, what I did, sir, noon talaga is, nag-inquire ako. Sabi ko, ano bang pwede kong gawin? So actually tinawagan ko nagtawag kasi ako sa rin. Yan yung PCSO talaga tinawagan ko because yun naman talaga ang number one fans eh. Pag wala Mm. doon, adi ayun yung tinawag. Ang dami naman nag ano sa akin advice na naman talaga. Pero before that, kailangan mo pa rin pumunta. Yun nga sir, kailangan mong pumunta doon sa munisipyo, kailangan mo sa may barangay, lahat yun pag nagawa. Ayun, malakas na yung loob ko sir kasi meron na ng mga documents na kailangan nila sir eh. So Mm. matutulungan tayo. Basta ano lang tayo, ah very, ano tawag to, ah, kumbaga, ready tayo, ano man mangyayari, di ba, sir? Huwag tayong kabahan. May magtutulong at may matutulong talaga sa atin. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay muli ang inyong host, si Dino Santos ng 4H. Tinatawag nating Health, Happiness, Hope at saka Humor. Ngayon, ito sa ating episode number 4, pag-uusapan natin ang aspeto ng health at saka ng hope. Ang pamagat ng ating episode ngayon ay Kung May Puso, May Buhay. Ang guest natin ngayon ay walang iba kundi si Delia Gauran na merong kwentong dapat mong marinig kasi dahil sa kanyang karanasan, siya ay nagkaroon ng mas magandang buhay, mas magandang kinabukasan. So, pwede bang ipakilala mo yung sarili mo? Ay, good afternoon. Ako po si Delia Gauran. I'm now 62 years old. Hmm. Um, Kaya ako nandito because yun nga, pag-usapan natin yung ang aking karanasan nung ako ay merong ASD or atrial septal defect na hindi ko alam. Nalaman ko lang when was that? 2020, no, 2002, sorry. Ayun. Nung ano na, no? Okay lang, okay lang. Pareho tayong nasa 60 na kasi. Medyo, syempre. 2002 when napansin ko mayroong mga, yung, ano ba, sorry, what do you call this? Yung, uh, Pagmamanhid, ganun? also yung parang may mga rashes dito, yung sa kamay ko. Oh! Sabi ko, ano kaya ito? Sabi ko, when that time, sabi ko, akala ko meron lagnat lang. Kasi although may lagnat ako, sir, noon. Sabi ko, baka Mm. lagnat. So, nag-inom ako nung Biogesic. Tapos lalong dumami, sir, nung gabi. Sabi ko, wala, ano kaya itong nangyari? Mm. So, ngayon, since hindi ko pa alam. So, nagpunta kami nasa Makati because Makati, meron kaming yellow card before. So, Mm. nagpunta kami kasi to find out kung ano ba talaga. So nung sabi nung doktor, kailangan ko yung what do you call this? Yung laboratory test. So meron nga, may nagpalag ako and then na malaman nga meron ng parang murmur, sir. So pinabalik kami the following day. So nung the following day, na-confirm na meron akong something sa heart ko. Mm. So sabi, another test ulit. Uh, I, ano ba yun? Hindi I pala think ng hindi pala ng suspense na dinaanan mo, no? Kasi hindi nakuha sa isang bisita eh. Tsaka ilang test talaga.
So, Yes anong po. nangyari sa ikatlong So test? yung sa second test, sir, so doon nalaman na meron ngang butas yung heart ko, sabi. Oh. Oo. So, Mm. ang nung malaman kong gano'n, siyempre pag may gano'ng operation, kailangan daw ano to, surgery or something ba. Sabi ko, naku, wala akong ano, siyempre cancer, di ba po? So sabi Yes. nung doktor doon, mag-ano ka ng actually kami, second opinion. Kailangan ba talagang surgery or pwedeng sa gamot or something? So, yun nga, nag-ano kami ng second opinion, sabi kailangan daw. So sabi ko, what else pa ba aside from sa Makati, Makati Medical Center yun, sir. So dapat pag sa heart center. So what I Makes did, sense. ah, naghingi ako, sir, ng ano, ng parang, ano to, referral to go to the heart center. So, ganun nga Mm. nangyari. So, when I get there, so sabi nung doctor, yun, same procedure ulit, sir, ano ulit ng mga lab test, ganyan, to confirm talagang yun ba. So, Mm. ganun nga nangyari. So, confirm nga na I have ASD or atrial septal defect. So, may butas yung heart ko. So, kailangan daw surgery. So, nung ganun, so, sabi ko, nako, malaking halaga yun. So, ang nangyari, sabi ko, anong gagawin natin? Siyempre, kailangan naming funds. So, ang unang agad sabi nila, siyempre, pag kailangan natin ng funds, kailangan natin pumunta ng barangay to get mga documents, and then sa munisipyo. Ang daming requirements, sir. Sabi ko, after that, saan ako pupunta to get help? So, ang unang sabi agad sa akin, sir, doon sa Philippine, ito, yung PCSO? Southeast Strip 6, yes, PCSO. So, ganun nga, sir. When I get there, so hindi ko alam kasi anong mga requirements. So, uh, I'm very grateful nung nabanggit ko sa mami mo, si Ma'am Dina, na ganun nga. Very supportive naman, lalo kayo, sir, Ma'am Charmaine, Ma'am Dina. Uh, when I get there, sabi lang, sige, ano din, kailangan lahat ng mga documents kailangan mong gawin. So, ganun nga. So, ayun nga, napunta ko ng uh, barangay, and then sa munisipyo, and then after that, ready na lahat, pumunta na ako ng PCSO. Mm. So yun, when I get there, naman, siyempre dami pa rin ang pila kaya, sir, ang aga-aga ko to ng pila. Siyempre, siguro, several times ako pumunta, siguro hindi, mga 5 times. Tapos I have to get there, mga 5 o'clock in the morning kasi, sir, ang pila, ang dami, sir, yung iba kaya doon, sabi, gabi pa nandun na sila, ako 5 o'clock. So, ang What the? haba na ng pagdating doon. Para lang, for an interview yun, sir, for me to qualify to get yung funds para sa heart surgery ko. So, ganun Mm. nga po ang nangyari. So, I have to go there kasi ang ano ko before, sir, yung sa heart center, the total cost for me to have an operation, almost 200, parang 250,000. Nung panahon na yun, medyo mura pa yun. Kasi ngayon, Mura pag po. sinabi mong open heart surgery, mahina na yung 1 milyon eh. Ay, Mm. opo, sir. So, ganun po nangyari nung pumunta ako doon, ang ano lang nila, sir, 50,000 lang yung max per request ba. Mm. So, ngayon, since mga ganun nga, mga 200 something more or less. So, I have to go there mga thrice yata, sir, para tapos nung one time pa, sir, napasok kasi it should have been pag may funds ka, parang I forgot, sir, basta parang 2 years ba ang ano nun, ang validity. I cannot remember. Ah, May so may validity pa, sir. parang nag-expire yung Or na, application. yes. So I have to go there again, and then yun, gawin ulit, sir, proseso, dala ng Pila uli, requirement, ganun. Oh. ila ulit. Wow. Para sa maintindihan natin mga viewers, si Delia pala, kasama namin sa Speakers Bureau. Ayan. She is our longest lasting
co-founder. Yan ang tingin ko kay Delia kasi tatlo kami nagsimula ng Speakers Bureau eh. Tapos ito pa yung mga panahon na wala pang mga flood control na kontrobersiya. Siguro may corruption na rin noon. At certainly, nung panahon na yun, wala pa yung ARTA, yung Anti-Red Tape Act. Kaya kita nyo naman sa kwento ni Delia, ang dami niya pinagdaan ng mga dokumento, haba ng pila, ganyan. Pero pinagtiyagaan niya kasi. So, kaya kasama pa rin natin siya hanggang ngayon. So, Del, ituloy natin yung kwento mo. No? So, dumating sa point na napilitan ka mag-file muli, kinumpleto mo uli lahat ng papeles, at pumila ka na naman. Pagkatapos nun, anong nangyari? Pagkatapos nun, siyempre, may mga fans pa ako. I'm grateful din kasi aside from yung doon sa PCSO, the Speakers Bureau, ng Dinas kayo, nag-share din. Kaya nabuo yon. And then nung nabuo, so bumalik ako doon, what I can, ano yun 2007, Mm. that's my, my schedule for my heart surgery. Surgery. That's January, diba? 2007. Mm. Ano. So yun. So ngayon, Hindi pa tayo siyempre, senior noon, no? hindi pa sa Hindi pa. Okay. uh, So, ayun, finally, ang haba din kaya sir nung when I was nakapila pala kami sir, ito pa yun. Before ako na schedule for yung mismong January 7, January 17, 2007, ang pila ko pa doon sa mga isa-surgery sir, 207. Wow! Uh, 207 doon sa mga nakapila. Mm. Ako, I am very eager kasi sir na ma-correct ba yung heart ko. Meaning, gusto ko talaga i-surgery. Yun nga. Adi sabi ko, tuwing tatawag ko, pang ilang number na ako dun sa pila. Kanya 207. Tapos, na ma'am, pa one time, one patient lang siya sir. Tapos, nung dumating yung December ng 2006, di sabi, ma'am, na kayo pang number, mga 1 year din yun sir ang waiting ko. Mga siguro number 17 ako dun sa pila Uy. nung December. Okay. Tapos Alright. sabi nung kausap ko, ma'am, pwede kayong pwede namin kayong isingit December ganyan. Sabi ko, paano magpapasko magganyan nasa hospital ako, sabi ko ganyan. Pwede bang next year na lang? Ayun, kaya ginawa kong January, sabi niya. Pero kasi sir, pag masisabi mong number 17 ako dun sa pila, kung yung mga sinundan, meaning ba yun? Yung mga nasa una ko, ayaw pa nilang surgery, parang ganyan. So, kumbaga, sabi nila, wag muna ako ganyan. So, mag-move sila hanggang sa kung sino yung, yung ready ba. Mm. Sabi 17 ako, sabi, mang nauna sa'yo, ayaw pa eh. Sige, pwede ka ba? Ikaw. Mga ganun sila, sir eh. So, Mm. hanggang sa, So, ipo-pause ko lang muna, no? Kasi ang sinasabi ni Delia na ready na ba can mean many things eh. One is, siguro, number one is psychologically ready. Yan. Kasi, iba yung iniisip na tao pag malapit na yung Pasko, parang gusto ko muna makaranas ng isa pang Pasko bago ako buksan. You know? So, naintindihan natin yun. Maaari rin naman yung mga worry ng mga pasyentes. Baka naman kasi yung mga nasa OR, we know they're professional pero baka naman ang nasa isip nila yung bakasyon na, baka distracted sila, so syempre nag-aalangan din tayo, no? And the second, of course, readiness in terms of are they ready to pay, so that's another issue right there. So sa kwento ni Delia, nandun na siya sa number 17. Ayun. So nung nag-January na, so presumably you felt ready already, no? So dumating na yung araw ng procedure. Ano yun? Nag-check-in ka the night before tapos sinabihan kang, ay Del, magfa-fast ka, bawal kumain, dapat walang laman tiyan mo kasi pag nag-anesthesia ka, alam mo naman, di pwedeng may laman yung tiyan, yung mga ganun. Ano yung naramdaman mo nung nag-check-in ka the night before? siyempre sir, kinabahan ako. Sabi ko, magiging successful kaya yung heart surgery ko? Procedure. Mm-mm. Oo, kasi siyempre, heart yun sir eh.
Oo, Mm. pero siyempre sabi ko, angat ko na lang kay Lord, sabi ko ganyan. Nandun na tayo, siyempre. And then, decided the doctor na, yan nga, Mm. surgery na. Kaya, yun, tuloy. Mm. I-shout out pala natin na sino yung doktor mo kasi obviously because you are still around, dapat bigyan natin puri yung doktor mo. Nakalimutan ko na, sir. That's okay. Pareho tayong senior na si senior moment din ako minsan eh. Pero yung kasama mo nung nandun ka sa hospital, si Ponching nandun din siguro. Si Ponsing nandun. Kasi sir, gito, siyempre, yung araw na yun nandun. Sa morning pa lang, ire-ready na kayo, sir, morning mga siguro 11 o'clock. Tapos Mm. sabi ng doktor, sige, waiting kasi ang dami namin, sir, pupunta dun sa room eh. So, nung nandun na sa room, sir, sabi ko, ano nga gawin nito? Actually, sir, yung ano sa akin ng pag-opera, sabi, kwenta-kwenta, sir, kwenta-kwenta. Tapos may maya, in-inject na ako. Sabi, i-inject kita naman yun. Pero, akala ko, sir, as ano lang yon inject. Pero maya hindi ko na, sir, para, anesthesia na pala yun. Biglang, hindi ko na alam yung, basta, ayun, sir, biglang parang natulog na ba ako, ganyan, hindi ko na alam. Anesthesia na Mm. pala, yung kwento ng kwento, kwento rin naman ako ng kwento. So, yun. After niyan, tapos, sir, sabi ni Ponce, matagal, tapos nailipat na kami, sir, doon sa, ano tawag nito? Recovery room. Doon sa recovery room. Sabi Mm. ko, ah, siyempre, tapos maya-maya, sabi ni Poncheng, nag-antay siya dyan, tapos sabi nung, maririnig ko nilang, sir, pag nabalik na yung ulirat mo, magsasabi na, yung relative ni, ayan, kunyari, ako, ni Gauran, pwede na kayong pumunta dun sa, sa window. O, ibig sabihin, sir, okay na, meaning, bumalik na yung aking, ah, Consciousness. consciousness. Oo. So yun, so nung siyempre nung marinig po sa hindi, tuwa siya kasi successful, sir eh. Hindi ako Mm. bumalik. Yeah. Oo Oo. naman. Tapos dinala na ako dun sa may room ulit, sir. Doon sa meron ako lang doon sa room na after doon sa lahat kami kasi nandun sa tapos may isang room pa na after niyan. Doon ka na pwedeng hindi kumain, sir, parang uminom ba? Basta liquid. Basta may sa akin, sir, kasi parang nauhaw ako nun, sir eh. Tapos Siyempre, sabi ko, pwedeng mong parang uminom lang yata and then maya-maya pwede na rin kumain. Pero yun nga, after nung galing sa room na yun, kailangan mag-rest ka muna. So mm. yun, Alam i-relieve mo, na, sir. Del, magsa-sidebar lang ako dito. Nung inoperahan kasi si Delia, ah, naghanap din ako ng mga pwedeng mag-donate ng dugo kasi isa sa mga requirements yun, 'di ba, na hindi Ay, pwedeng operahan unless meron kang mga pwedeng mag-donate ng dugo kasi magbabawas sila sa storeroom nila ng type ng dugo ni Delia. Kailangan meron mga willing na mag-donate. Yan. Ako willing ako mag-donate kasi O positive ako. Ang problema, dahil minum na ako ng mga statin, yung mga gamot na pang ano, hindi ako pinayagang mag-donate eh. Ang kasama ko noon, isang karpentero at saka dalawang volunteer na mga laborers. Mantakin mo, Del, mas tinanggap pa yung dugo nila kasi nga hindi sila umiinom ng aspirin, hindi sila umiinom ng statin, pero takot sila sa karayom. Ako, sabi ko, kunin niyo yung dugo ko, gusto ko makatulong kay Delia, pero ayaw talaga, bawal daw. Sabi, kahit na 1 week ka nang hindi umiinom ng aspirin, hindi pa rin pwede kasi kailangan namin yung dugo na walang halong mga statin, aspirin, or blood thinners. So, anyway, long story short, yung karpenterong sinama ko, nakatulong yung dugo niya. So, maganda ka pala, sir, kasi nag-donate ng dugot. Correct, correct. so dahil nung nasa ano ka na, no, nasa recovery room, andun si Punching, um, and I'm sure by that time, yung anesthesia nagwe-wear off na rin. Opo. Siguro naramdaman, doon mo na simulang naramdaman yung kirot, ano? Doon na, sir. Nararamdaman ko na siya. Tapos, parang yata, the following day nun, sir, nilipat na kami dun kung saan kaming room na assigned, parang sa second Mm, floor. O, oo. bumalik na kami sa room kung saan kami.
Okay. Para lang maintindihan ng viewers natin kung ano yung napagdaanan mo, bago ka na-diagnose with ASD, ano yung naramdaman mo? Like, 'di ba pag aakyat ka sa second floor, parang ano yun, nahihilo, kinakapos. Parang kinakapos ng hininga, sir. Kunyari, Hmm, maglalakad ako, I, that time, I thought, uh, parang normal lang, sir. Kasi ano pala yun, sir, eh. From, congenital. ako, congenital, kumbaga. Para bang hindi ko napansin na yun pala yun. Ayun pala kasi, siyempre, congenital, hindi ako. Pero yun nga nararamdaman ko na parang kinakapos ako ng hininga. Hmm, Kunyari, paglalakad, hmm. akala ko normal lang, yun pala, ano na pala yun. Meron na pala akong, ano nun, heart, ano. Condition, oo. Pero after the surgery, halimbawa nung nakauwi ka na, tapos parang nagno-normalize na ulit yung buhay mo, malaki ba yung pinag-iba? Ay, malaki, sir. Kasi yung feeling ko before na parang kinakapos ng hininga, parang, siyempre, kung maglalakad ka or basta may activity na kailangan ko maglakad, talagang, ano, sir, ah, ang masasabi ko, completely healed ako, sir, na talaga ngayon. Hindi na yung Wow, kagaya. talaga naman, no? So, shout out tayo kay Ponching, no? Dahil syempre, ano more than the doctor doing the right thing, more than the hospital with all the right facilities, kailangan kasi yung bantay mo very supportive din, no? Ako po, sir. Ibig sabihin Totoo. yung tender loving care. Ayan, no? So, At saka siyempre, andun sir, dito sa siya. COVID, very grateful ako because very supportive kayo, sir. Ma'am Dina, Ma'am John, kayo po. Very supportive kasi every time na meron akong, kunyari, consultation or agad-agad, sir. O sige, di, gawin. Kumbaga, Siyempre. walang hesitation. Kailangan kong Mm. pumunta. Thank you talaga po. Ayan, because you are part of who we are. There would be no bureau without Delia. So para tayong the three legs of a stool. Yan, there's mom, there's me, there's you. Without the three of us, there's no bureau. Ayan. So um, ang tanong ko, Del, kung meron ka ipapayo sa mga nag-iisip, no, kasi sigurado ako lalo na ngayon dahil talamak yung corruption, yung 50 billion na dapat bumalik sa sa PhilHealth, syempre pinababalik pa rin, no, hanggang ngayon. Um, Anong payo mo sa mga nag-aasam-asam na sana maoperahan sila, mabigyan lunas yung sakit nila sa puso? What should they do para pagdating nila doon, hindi sila yung pabalik-balik kasi, ay, kulang ka ng ganito, kulang ka ng ganyan. Ah, ano yung mga dapat nilang ihanda? Mm, ako, sir, ang maipapayo ko kung yung kagaya sa akin, may mga, sorry, may ganyang karamdaman, kailangan mismo sila, sarili nila, confident ba sila? Huwag silang matakot na, naku, baka walang tutulong or baka hindi ako suportahan. O, di ba, ganun, sir, no? Mm, Ako din, sa simula, sir, sabi ko, naku, paano ba? Kung may sakit ako, sino ba kaya tutulong? O, doon. Ay, kailangan kong, kailangan kong gumaling yung kung ano man yung health condition ko. So, sabi ko, o, sige, what I did, sir, noon talaga is, nag-inquire ako. Sabi ko, ano bang pwede kong gawin? So actually tinawagan ko nagtawag kasi ako sa Zeren. Yan yung PCSO talaga tinawagan ko because yun naman talaga ang number one fans eh. Pag wala mm, doon, adi ayun nung tinawag. Ang dami naman nag ano sa akin nag advice na naman talaga. Pero before that, kailangan mo pa rin pumunta. Yun nga, sir. Kailangan mong pumunta doon sa munisipyo, kailangan mo sa may barangay, lahat yun pag nagawa. Ayun. Malakas ang loob ko, sir, kasi meron ka ng mga documents na kailangan nila, sir eh. So, mm, matutulungan tayo. Basta ano lang tayo, ah very, ano tawag to, ah, kumbaga, ready tayo, ano man mangyayari, di ba, sir? Huwag tayong kabahan. May magtutulong at may matutulong talaga sa atin. Yun, number mm. one.
Sa ngayon, sir, PCSO, alam ko, number one sila talaga, tumutulong talaga. So, nung panahon na yun, nakinabang ka ba sa PhilHealth or PCSO lang talaga? Sa PhilHealth, pag doon na mismo, may ano din, sir, pero mas malaki ang tulong ng PCSO talaga. PCSO. Yes, Hmm. opo. Sa Kita mo kanila yung naman, ano? budget. Opo. Hmm. Nung time na yun, sino ba yung USEC ng PCSO? Alala mo pa ba? Hindi ko na rin maalala. 2007, hindi ko na Anyway, maalala. whoever it was, thank you to him kasi he made sure na funded ang PCSO, no? Yes. Ah, Talaga. so, syempre, hindi ka pa senior nun, so wala pang senior discount nung time na yun, no? Um, how important was follow-up for you? Yung bang magpa-follow up ka, magtatawag ka, babalik-balikan mo, ganun. Talamak ba yung mga follow-up nung time na yun? Hindi, sir, kung very ano sila, sir, pag nag-follow up naman, very ano naman sila, supportive. Pag nag-ano, pag sabihin naman nila na, call again. Kunyari, may follow up ko ng document na sabi ko, pwede na bang puntahan? Lalo yung doon, sir, sa funds na, siyempre meron din silang share, sir, sa hospital dati. Meron din. So, kailangan Mm. kong, ano din yun, confirm kung okay na ba yun sa inyo. Para yung funding galing ng PCSO, pandagdag, basta pandagdag na lang yun, sir, eh. Meron din sila, eh. So, pag sinabi na, pwede na. Hindi naman, sir, matagal, mabilis lang din. Basta Wow. ang ano lang nila, sir, kung talagang emergency yung case niyo, sir, alam ko they are doing their best talaga naman na to process the documents ano din on time. Ayun. So, para sa ating mga nanonood, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung talagang kailangan nyo ng tulong, ihandaan nyo lang yung, number one, ihandaan nyo yung sarili nyo. Kasi yung unang kalaban is psychological, yung takot, no? Yun eh. Ikalawa is ihandaan nyo yung mga dokumento nyo kasi syempre hinahanap eh. Hindi maiwasan yung mga barangay clearance, yung pupunta ka pa sa munisipyo siguro, no? Yung meron kayong lalakad rin doon. And then habaan nyo yung pasensya nyo kasi talagang pila, yan ay bahagi ng mundo ng ating mga kababayan, no? Kahit saan ka siguro pumunta, talagang may pila, no? Um, so, ngayon na ilang mahigit isang dekada nang nakalilipas, kumusta ka naman, Del? Ay, ano na ako ngayon, sir? Completely healed na, sir. Wala na Hmm. akong, although sabi nung doktor ko before, nung may mga ano pa ako daw, follow up, check up. Siyempre, minsan hindi may iwasan pagbago pa lang, sir, medyo may ano pa yan. Pero ngayon, sir, wala na. As in, hindi na ako ano doon. Wala akong naramdaman so far. Feeling ko, Wow. So that in short, successful yung procedure, success. tapos dahil maingat ka naman sa sarili mo, tsaka alam ko, willing ka to do walking para, you stay fit. And that's why you're still around, no? So, wow. That's a very inspiring story. Um, Malalaki na yung mga anak mo, no? Yes po. Yeah, and I think that's the best blessing of all that your kids grew up and you got to see them succeed, di ba? Yung bang nakita mo silang nakatapos, yan, nagtagumpay, ayan. So, muli ano, para sa ating mga panauhin, ako yung nagpapasalamat kay Delia. Medyo biglaan yung interview pero maganda kasi yung kwento niya na kahit na may kapansanan ka, kahit na parang nakakatakot, may pag-asa, may lunas, at maasahan mo rin na may tutulong sa'yo. So, Del, maraming salamat uli. Thank you At din po. yeah, sana naman parating mo rin kay Ponching na kung hindi dahil din sa kanya at ang kanyang pagmamahal sa'yo. Ayan, no? Thank you. Mas mabilis kang gumaling. Ayan. And Po. kahit nasa kabilang buhay, tayo rin ay nagpapasalamat kay Brooks na during that time was also very supportive, no? Yes. Opo, All sir. right. So, sa ating mga nanonood,
Sana itong episode natin ay nagbigay ng pag-asa sa inyo na kung sakaling kayo'y may kapansanan, lalo na kung sa puso or kahit anong bahagi man ng katawan, meron kayong matatakbuhan, yung PCSO. Pagtiyagaan nyo lang, ihanda nyo lahat ng dokumento. At saka tandaan nyo parate, na tulad ng sinasabi natin sa ating parent show, yung Leader's Edge, na learning is a never-ending journey with limitless vista. So ang pag-aaral o pagsasanay ay walang katapusan kasi marami pa rin tayong pwedeng matutunan. So sana kayo'y natuto dito sa ating episode na to. At muli, ako ang inyong host, si Dino Santos, na nag-wish sa inyo na good day.